Ayan, what's up mga ka-rider? Samahan nyo kami ngayon sa gagawin nating pag-set up ng isang backyard garden. Sana maging successful ito mga ka-rider. At tara, samahan nyo kami. Audio Jungle. Audio Jungle. Ayan, so start na tayo sa ating gagawin na backyard garden. So itong ginugupitan ko ngayon is commonly known dito sa Pinas na tanglad, or sa English is lemongrass. Napaka useful nito at valuable din ang medicinal effect nito, kasi kilala ito sa pagpapa-normalize ng blood pressure. Bukod doon, masarap din ito na ilagay sa sabaw. Halimbawa, pag magtitinola ka ng isda o manok, okay na pang sahog itong tanglad o lemongrass. So sa ngayon, meron na tayong mga ibang pananim din na itanim na dito sa backyard garden natin. So sinisikap natin na maging maayos ito kahit pa paano makatulong. Napakamahal pa naman ng gulay ngayon. Kung pwede naman na or may chance naman na you grow your own plants, bakit naman hindi, di ba mga ka-rider? Ito, tatanggalin ko lang itong mga dried leaves, yung mga nakalugay na, para maganda naman siya tingnan, itong ating puno ng tanglad o lemongrass. May mga tinanim din tayo dyan ng mga sili, yung tinatawag na siling green at siling labuyo. Mamaya mga ka-rider, pakikita ko sa inyo yung iba pa nating sinimula na itanim dito sa ating backyard garden. May sinidling tayo na mga pichay at wala natin na itanim pag pwede na silang ilipat. Maliit lang itong space na ito. Siguro organize lang at i-maximize yung space. Merong mga bote ng mineral water na nilagyan ng lupa para mataniman. Meron din mga kung ano-ano lang na hindi na ginagamit, balde, plastic, lagyan ng lupa para mataniman. Yung mga plastic bottles ng soft drinks, pwede rin. Yung mga 1.5 o 2 liters na soft drinks na yan, pwede rin lagyan ng lupa para mataniman. Ayan, ayan ang ganyan lang siya ka ganyan lang kaliit yung space. Ito yung yan ating plot na paglilipatan ng mga seedling ng pichay at mustasa. Ano lang sa panabitan ninyan? Para dun lang sa gilidang. Saan? Dun lang. Gilid. Ito nga. Pag balatong okay lang siya, pero yung sinasabi ko sa yung sigarilyas. Pwede yun daw ng Sen. Ano sa'yo? puno ng avocado.
Kaya ganito may maganda. Pero kung ganyan nakaliliit ang ano niya katawan, pwede na mga ano na yan. Para Ano ka ba? Bagong putong yan. ha? Hindi na nga ito mabagawa ng nagtatampo gawa ng pinupungutan ng... Paliit na kasi yung dahon niya yun, di ba? Inaano nga, yung tawag doon. Yung Pinakapula. kakasuloy lang yan, mataba yan eh. Eh di ba ang malunggay pagka kinukuhanan mo na kinukuhanan ng lupa? Tatampo. Wala, paliit na ng paliit siya. Eh, hindi naman yan, ano, ang puno dyan, doon sa Malago. Puro buto yan. Bilis ka mo mamunga yung sitaw na yan. Yung mga namunga doon sa harapan ng bahay ko, mga murang buto yun eh. Di ba pinapatoy maigi yan? Hindi, mga murang buto yun. Pero bakit nabuhay naman? Bakit namunga? Ang hahaba nga eh. Siguro pag yung lupa. Mahirap buhayin yung ganyang itlay oh. Mga payat. Say what? Ayan. Binigyan tayo ng buto ng sitaw, mga ating kumare. So, itatanim natin ngayon dito sa area na to para magkaroon tayo ng puno ng sitaw. Kaya sabi niya, buto ng sitaw daw, no, pwede naman daw itanim kahit hindi naman masyadong naipapatuyo pa. Kasi yung iba kasing mga buto, kailangan mo munang ibilad bago mo itanim. So, susubukan natin. Kasi siyempre, mas na-experience na niya na magtanim ng ganito. Yun nga, sinishare niya sa akin. Nagtanim daw siya doon sa harap ng bahay niya. Ay, ganito naman daw yun. So, tatanim din tayo. Dito natin itatanim yun. Mga buto ng sitaw. Ayan, naitanim na natin yung ating buto ng sitaw. Didiligan natin, babasahin natin yung lupa para sana mabuhay at umusbong. Lalagyan natin ang tutusukan natin ang
kawayan o kahoy para hindi maapakan yung ating itinanim na buto ng sitaw. Ngayon, ayan, i-sprayhan natin yung ating mga maliliit pa na tanim katulad nito, kamatis, ito, mga seedling natin ng siling green, siling labuyo para fresh yung kanilang mga dahon. Although nadiligan na natin yung lupa, ini-sprayhan natin yung mga dahon para ayun nga, maging fresh yung kanilang mga dahon. At syempre, maitaboy din natin yung mga kulisap na namamahay sa mga dahon ng mga tanim. Ayan. May mga itinanim na kasi tayo na siling green, hiniwalay na natin sila para makatubo sila na maayos. May distansya sa isa't isa. Ito yung seedling natin ng mustasa at pichay dito sa paper egg tray. Dito natin sinedling. Yan, spray-sprayhan din natin. Kasi kung bubuhusan natin ng tubig, malunod sila. So spray-spray lang para minimal lang na tubig yung dadampi sa kanila kaya sobrang maliliit pa mga ito. So dito sa plot na yan, dyan natin pinaplano na yan, pag hiniwalay na natin sila sa isa't isa. Dito, dyan. Tapos kung hindi magkakasya, meron naman yan nga, yung mga pinutol-putol natin na mga plastic bottles na may nilagyan natin ng lupa. Pwede rin lagyan nyo ng isa-isa pa isa-isang tanim. Tubig lang, purong tubig lang muna talaga ang spray natin sa kanila. Wala pang halong yan o kung anong chemical o pataba kasi maliliit pa eh. Ayan, ganito. Yan, pichay, seedling natin ang pichay din yun. Yan yung nauna nating seedling. Ito, yan, siling green. Medyo humapay itong unang tanim natin na pichay kasi sa loob natin siya sinidling. Pero ito, magandang tubo. Dito talaga natin sa labas inilagay ito. So pag sa loob pala sinidling, humahapay yung tanim. Ayan, tingnan mo. Nasa labas natin inilagay. So maganda yung tubo ng seedling.
nilagyan natin ng panangga sa sikat ng araw kasi yun nga, maliliit pa sila, hindi pa nila kaya yung, lalo na pagkatanghali ang tapat, tirik na tirik ang sikat ng araw, na mabilis silang malanta. Kaya meron tayong nilagay na isang side, tinakpan natin ng lona. Ito, isa rin to sa gagawin natin para magkaroon tayo ng onion leeks. Yan. So gagawa natin ito ng separate video, yung pagtatanim ng onion. Ito yung gagamitin natin for the purpose of harvesting onion leeks. Masarap din kasi yung nilagay sa sabaw pag titinola ka, pag meron kang onion leeks. So ito, gagawa natin ng video yan, do it yourself onion leeks planting. Ayan. Nasa bote siya ngayon ng tubig yung mga onions at pinapatubo natin yung mga stem ng roots para pwede na natin, pag tumubo na yung stem roots, pwede natin ilagay sa bote na may lupa. Kaya ang ginagawa kasi natin dito is maximizing the area kasi napakaliit lang, so gawa tayo ng parang para kung paano mas marami tayong may tanim. Saka bukod doon, pag nakabitin sila sa bote, nakabitin sila sa taas, hindi sila magagalaw ng mga ibang katulad niya mga pusa, aso, kasi kasama yan sa mga makukulit at ginagalaw nila yung mga tanim. More or less kailangan talaga silang malagyan ng protection para sa mga makukulit na aso at pusa na yun nga, ginagalaw yung natutuwa sila o trip lang talaga nila na galawin yung tanim, pinaglalaroan minsan. Yan, katulad yan, kakaykay nila yung lupa. In the process ng pagkaykay nila ng lupa, pati yung tanim na hahagip at namamatay. Yan, yung paligid ng tanim ay kinocultivate natin para mas lalo maging absorbent sa tubig. So dito pwede pang lagyan ng isa pang puno ng sili. Puno ng rambutan naman yon nasa gilid. Yan, sili din yan. Yan. Ito maliit kaysa rito pero sabay lang yan na itinanim. Parang hindi niya type rito sa sulok.
gawa tayo ng butas rito at magtatanimin natin ulit ng isa pang puno ng sili. Mayroon pa kasi tayo mga seedling na nandoon sa balde. Tagaan lang talaga ito mga ka-rider. Hopefully pag naging successful naman kahit pa paano nagsitubo ng maayos itong mga ito, alam naman natin makakatulong naman ito. So kukuha tayo ng isang magandang puno at yun ang ililipat natin dito sa ginawa natin na butas. Yan. So yung kasing lupa na yan na nasa partis, mas matabang lupa yan, kaya lalagyan natin ng haluan natin yung butas para doon ilagay yung mas matabang lupa para maging maayos yung pag-tubo nitong tatanim natin na puno ng sili. Yan, tapos babalik natin yung ibang lupa na galing sa hinukay natin para makatayo siya na maayos. Yan. Cultivate natin yung paligid para mas madali ma-absorb yung tubig na ididilig natin. Yan. So yan, more or less nakapag-set up na tayo ng ating backyard garden. Wish as well mga ka-rider, sana maging successful ito
para kahit paano yan yung sabi natin, makakatulong naman sa atin. So with this mga rider, we wish you all the best at God bless palagi sa inyong sayonara mga rider. Keep safe palagi.